St. Figarland Garling natuklasan ang flood control project sa God Valley. Sa latest chapter nga ng manga nakita nating kinausap ni St. Figarland Garling itong mga Gorosei. Nabanggit nga niya na meron daw siyang isla na nakita na punong-puno ng iba't ibang resources. Bukod pa dyan meron din daw siyang outrageous discovery na natuklasan sa isla na to, kung saan ikatutuwa nga daw ito ni Imu kung sakaling malaman niya ito. So itong isla nga na tinutukoy ni Garling yung mismong God Valley sa West Blue. Sinuggest nga rin niya na sana raw dito ganapin sa isla na to yung susunod na hunting tournament ng mga Celestial Dragons, which is alam naman nating later on matutupad ito, since nung time nga na nangyari itong pag-uusap nila Garling at ng mga Gorosei 40 years ago ito, at itong naganap na hunting tournament sa God Valley 38 years ago. Ngayon ang magiging tanong ano kaya itong nabanggit ni Garling na outrageous discovery daw niya sa isla ng God Valley na siyang ikatutuwa ni Im Sama. Bali sa video nga na to tutuklasin natin yan. Meron nga tayong tatlong suspects sa kung ano specifically itong tinutukoy ni Garling, at para umpisahan nga itong topic natin mapunta na kaagad tayo sa unang suspect natin sa kung ano itong bagay na natuklasan ni Garling. Una yung original na Mother Flame. During Egghead Island arc nga inintroduce tayo ni Vegapunk sa Mother Flame. As per Vegapunk nga isa daw itong undying flame, kung saan nakakapag-produce nga daw ito ng walang hanggang energy sources. So lilinawin ko lang na itong nakita natin sa Egghead Island hindi ito yung original na Mother Flame. Kumbaga replica na lang ito na ginawa ni Vegapunk. Dahil nga sa discovery na to ni Vegapunk dito na nagka-interes ang world government. Ito nga yung nag-lead sa pagkakaroon ng traitor sa side ng mga satellites ni Vegapunk, si York. Nilik nga ni York sa mga Gorosei na nakapag-create daw itong si Vegapunk ng Mother Flame. At dahil dito nagkaroon ng masamang idea itong si Imu at ang Gorosei. Anong idea ito? Idea na muling paganahin ang isang ancient weapon. Dahil sinasabi nga na sa tulong daw ng Mother Flame kaya netong i-fuel ang isang ancient weapon, which is nakita nga nating sinubukang gamitin ni Imu sa Lulusha Kingdom. Binura nga niya ito sa mapa. Yes, aware nga si Vegapunk sa maaaring implications ng creation niya na to, kaya nga pilit niya itong tinago. Pero dahil nga sa pagiging greed ni York na-discover din ito ng world government. Ngayon ang magiging tanong paano nagka-idea si Vegapunk na may nag-e-exist na Mother Flame noon pa man? Paano niyang nalaman kung ano ang gagayahin niya? So dito na nga papasok itong nakita ni Garling sa God Valley. Hindi kaya ang natuklasan ni Garling sa God Valley yung original na Mother Flame? Itong apoy na may walang hanggang energy source at kayang makapagpagana ng ancient weapon? Nakita kaya ito ni Vegapunk at some point kaya siya nagkaroon ng interes na gawan ito ng replika? Dahil kung magkataon nga tutugma ito sa statement ni Garling na ikatutuwa daw ni Imu itong nadiskubre niya sa God Valley, since nakita naman natin kung gaano na-excite itong si Imu nung malaman niyang nagtagumpay si Vegapunk sa pag-replicate netong Mother Flame. Sa sobrang excited nga niya sinubukan niya agad itong hawak niyang ancient weapon. Ang ikalawang suspect naman natin sa kung ano itong na-discover ni Garling itong mismong ancient weapon na Uranus. So ang idea nga yung mismong isla ng God Valley parte lang ng Uranus. Kung mapapansin nyo guys kamukha nga ng ulo ng isang fighter jet itong isla ng God Valley. Meaning possible na itong ginamit ni Imu para sirain itong Lulusha Kingdom pwedeng ito nga mismo yung ancient weapon Uranus.
Uranus. Dahil nga sa napag-alaman natin as per Sengoku na pagtapos daw ng God Valley incident kasabay ng paglaho ni Rax Disebek nawala na rin daw itong mismong isla ng God Valley. Hindi kaya mali ang hinala nating lumubog itong isla ng God Valley? Hindi kaya hindi naman talaga ito lumubog, bagkus lumipad pala ito. Dahil alam naman natin na ang ancient weapon Uranus related sa sky. Kumbaga itong parte ng God Valley na nakikita natin sa ilalim neto dito nakatago yung mismong katawan ng ancient weapon. Itong nasa ibabaw nga yung ulo lang. Kung magkataon nga at itong ancient weapon Uranus talaga ang na-discover ni Garling sa mismong God Valley, it makes sense na nga kung bakit sa tinagal-tagal ni Imu na nag-e-exist recently lang niya ginamit itong Uranus. Syempre bukod sa rason na wala itong fuel similar sa Mother Flame. Anyway, ang ikatlo at huling possible discovery nga netong si Garling syempre yung obvious answer. Ito nga yung isa sa mga road poneglyphs. Alam naman natin kung gaano nakatagal na nag-e-exist itong si Imu at ang world government. Kaya panigurado aware sila na kailangan ng 4 na road poneglyph para mapuntahan ang isla ng Laugh-Tale. So kung sakali nga at ang natuklasan ni Garling sa God Valley yung isa sa 4 na road poneglyph it makes sense lang na mababanggit niyang matutuwa si Imu once na malaman neto yung nadiskubre niya sa God Valley, 'di ba? Dahil sa paraan nga na to hindi na sila mangangamba pa kung may makakapunta ba sa Laugh-Tale, since sila na nga ang magiging last line of defense para sa mga taong gustong mapuntahan ang Laugh-Tale. Kumbaga yes, hawak nyo na yung 3 road poneglyph, pero as long as tinatago ng world government itong huli at ika-4 na road poneglyph mawawalan ng saysay yung 3 road poneglyph na hawak-hawak nyo, unless makipagsapalaran kayo at susubukan nyong kalabanin itong world government. Kung sakali nga at mapagtagumpayan nyo na matalo ang world government or kahit hindi matalo, basta manakaw nyo lang yung kopya ng road poneglyph ni Imu gaya ng ginawa ni Brook kay Big Mom, doon ka palang makakapunta sa Laugh-Tale. So possible nga rin na yung natagpuan ni Garling sa God Valley yung isa sa mga road poneglyphs. Bali ayan na nga yung tingin kong 3 possibility na nadiskubre ni Garling sa isla ng God Valley. Kung sakaling may idea nga rin kayo patungkol sa kung ano itong tinutukoy ni Garling, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!